abay wala ba magagawang aksyon ang Senado sa patuloy na pag-absent po ni Senator Bato de la Rosa at hindi na po pagpasok sa Senado pero diretso pa rin ang pagtanggap po niya ng sweldo. Di po ba pinag-uusapan natin ngayon ang pagtitipid? Lalo na at nahaharap po ang ating pamahalaan ng ating bansa sa isang krisis mga kababayan na kung saan marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang talagang nararamdaman yung epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Di po ba mas maganda na makaramdam din yung Senado, lalo na at si Senator Bato de la Rosa ay hindi po nagpapapasok pero diretso yung pagsweldo. Kita nyo mga kababayan, nagsalita po si Senator JB Ejercito at sinasabi po dito na yung ethics complaint versus Senator de la Rosa posibleng mabasura daw po mga kababayan. So ngayon ito pakinggan po natin. May mga bumabatiko sa patuloy na pag-absent ni Senator de la Rosa sa Senado pero ang sinampang reklamo laban sa senador, posible lang daw na babasura. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, anong paliwanag ng Senate Ethics Committee? Gigi, para umusad yung ethics complaint na naisampa laban kay Senator Bato de la Rosa, kailangan daw munang amyendahan ang rules ng Senado. Yan ang paliwanag ni Senator G.V. Ejercito bilang chairman ng Senate Ethics Committee. Bakit? Ba't kailangan amyendahan, Gigi? Kasi sa ngayon, wala sa rules ng Senado yung tinatawag o yung usapin kaugnay sa no work, no pay, lalo na sa mga senador na nag-a-absent ng matagal, gaya ni Senator Bato de la Rosa. Walang Saka biruin nyo mga kababayan, ang tagal-tagal na hindi po pumapasok itong si Senator Bato de la Rosa at matagal na rin po siyang tumatanggap ng sweldo galing po sa pera ng mga kababayang Pilipino po natin. Tapos ang makikita ninyo, lalo na ngayon sa panahong ito, sinasabi ni Senator Amy Marcos na kailangan maghigpit ng sinturon. Pero kung mapapansin nyo, di ba ang totoong asyong aksaya, bukod kay Sara Duterte, masasabi rin natin na ito pong si Senator Bato de la Rosa, bakit tumatanggap siya ng sweldo pero hindi po siya pumapasok? ang probisyon sa rules ng Senado kaugnay niyan. At kung matatandaan din natin, Gigi, may naghain ng ethics complaint laban kay Senator Bato de la Rosa, particularly and basing dyan nga sa kanyang pag-a-absent na matagal. At ang reklamo nga nung grupong Huwag Kang Kukurap ay dapat naman hindi na sinesweldohan si Senator Bato de la Rosa dahil hindi nga siya pumapasok sa mga hearings o session ng Senado at simula nung November pa yan. So, November, December. Sa bagay mga kababayan, ano pa ba naman ang aasahan natin dito? Di ba matalik na kaibigan nga ni Senator JB Ejercito, ito pong si Senator Bato de la Rosa. At kahit maging siya, may kinakaharap din mga kababayan na ethics complaint. So alam na naman natin na talaga mababasura at mababasura lang din po yan. Lalo na ang nangyayari nga sa kanila mga kababayan, porkit kaibigan po nila, pinagtatakpan nila. Pero kung titingnan nyo, masakit po ito sa mga kababayang Pilipino po natin, lalo na at kung hindi magtatrabaho at papasok yung mga normal na mga kababayang Pilipino po natin, wala po silang sasahurin. Samantalang makikita nila sa mga balita, mga kababayan, na itong isang senador, hindi na nga pumapasok, napakatagal na panahon na, pero diretso pa rin po yung sweldo. Yun yung masakit sa kanila. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. January, February, March, 4 months na siyang hindi nagpapakita at sinasabi nga na hindi na nagagawa ang kanyang trabaho bilang senador. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator G.V. Ejercito. In case, kung gusto mag-prosper, kailangan i-amend yung rules. Kami na nga po nagmamadali na ipasa yung adoption ng rules. Hindi naman pwedeng dahil mainit yung issue sa isang senador. Again, we will, first in, first out. At mayan, bukod kay Senator De La Rosa, sino-sino pa yung mga senador na may kinakaharap na reklamo? Jiggy, mula dun sa nakaraang meeting noong March 4, ang alam natin, 6 yung ethics complaint na nakahain sa Senado. Pero kanina, sinabi ni Senator J.V. Ejercito na umakyat na yan sa siyam. So meron ng siyam na ethics complaint na kailangang itakil yung komite, at hindi pa rin Ay, shoutout po Walter, kay Walter. Ayan, sa New Jersey ito. Mega love shoutout po sa inyo pinangalanan ni Senator JV kung sino-sino yung mga senador na may nakasampang ethics complaint pero nauna na kasing lumabas sa media yung ilan sa kanila. For example, sila Senators Chis Escudero, Risa Hontiveros, Bato de la Rosa at JV Ejercito, sila yung alam natin na may nakahain na ethics complaint. So Jiggy, what happens now? Basically,
bibigyan ng notice itong mga senador na may nakasampang ethics complaint para makita din nila yung background at nature ng reklamo laban sa kanila. And then yung next meeting ng Ethics Committee, which will happen after the Lenten season o after ng Holy Week, diyan nila ngayon titignan kung yan ba ay sufficient in form and substance, yan ba ay may sapat na ebidensya at grounds. So oras na meron ngang grounds dyan sa mga ethics complaint na yan, saka pa lamang bibigyan ng kumpletong kopya ng ethics complaint yung mga senador na inirereklamo para makasagot din sila and possibly i-invite din ng committee yung mismong mga complainant para sila din yung magsalita kung bakit nga ba nila hinahainan ng ethics complaint yung isang partikular na senador. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator JV Ejercito. Probably, pero siguro we will still, siguro we can have them already on standby kung talagang complied with and for may grounds, compliance ng form and substance, then siguro Yan nga kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, kahit hindi natingnan yung grounds kitang-kita naman nila na hindi talaga pumapasok, di nagtatrabaho. the only time we will call the respondent and the complainant pag sa preliminary inquiry. Samantala, Jiki, madagdag ko na rin nagbigay ng maikling interview lamang kanina sa Senator Amy Marcos habang hindi pa nagsisimula yung sesyon at binatikos nga niya yung naging desisyon ng kanyang kapatid ni si Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin muna yung taas pasahe. Pakinggan natin yung pahayag ni Senator Amy Marcos. Akala may fair hike, biglang inatras na naman. Ano ba talaga? Wala ba kayong GC? Ginulunin nyo kami hanggang gabi kagabi na tapusin na. Alam mo, Senator Amy, kaysa magreklamo, magtrabaho ka na lang. 'Di ba? Kaysa magreklamo, sisihin yung kapatid mo, bakit hindi mo tulungan si PBBM? Bakit hindi magtrabaho ka na lang? Kasi sinasahuran kayo ng mga kababayang Pilipino natin. Dapat much better nag-work kayo at hindi na kayo nagrereklamo. Di po ba mga kababayan? Ano kung nagulo yung gabi nyo? Di ba obligasyon nyo yan? Tungkulin nyo na magtrabaho at tulungan ang presidente. Kaya nga nandiyan kayo Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Yung excise tax authorization sa presidente. Pagkatapos sasabihin naman ng ating finance secretary na hindi pa kailangan yung excise tax na yan. GC, please, hilong-hilo na kami. Diba? Jiggy, yan muna ang latest mula sa mga kaganapan sa Senado. Balik sa'yo. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, ang presidente po natin natanong kanina sa isang ambush interview. At ito yung mga sinabi niya sa mga kababayang Pilipino po natin. Ito, play muna natin mga kababayan. Asan ba yun? Ayan. Tanggalin ko muna to. Yan.